basta mga kaklase, ngayon ay tatalakay natin ang sektor ng industriya. Ngunit bago yan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. Suriin ninyo ang mga larawan at isipin kung ano ang pinaghihiwatig na salita nito. Siyempre, hindi kami magsisimula ng walang pagbati sa inyo. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito ang ikalawang pangkat. Sa gawain natin kanina, napakita dito ang sektor ng industriya. Ano nga ba ang sektor ng industriya? Ang sektor ng industriya ay ang pangunahing bahagi ng ekonomiya na binubuo ng kumpanya at negosyo. Gumagawa ito ng mga produktong pangangailangan ng lipunan tulad ng pagkain, damit at iba pa. Ito ay may saklaw kabilang ang manufacturing, construction, pagmimina at utilities. Ang sektor na ito ay hindi lamang nagbibigay ng trabaho sa mga tao, kundi nagpapalakas din ng infrastruktura at teknolohiya ng isang bansa. Bukod dito, ang industriya ay isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang kalakalan at nagbibigay din ito ng produkto at serbisyo sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng industriya, maaaring mapabuti ang kabuhayan at kalagayan ng mga mamayan habang nagtutulak sa patuloy na pag-unlad at paglago ng ekonomiya. Ano nga ba ang sektor ng industriya? Ang sektor ng industriya ay nagsisilbing taga-proseso ng mga hilaw na materyales upang makabuo ng mga bagong produkto. Ito ay tinuturing na sekundaryang sektor ng bansa. Umaasa sa hilaw na mga materyales o produktong agrikultural ang sektor ng industriya. Kaya naman makikita sa aming diagram na nakapaloob ito sa sekundaryang sektor. Ang halimbawa nito ay itong kape. Ang kape ay inaani matapos ay iniipon upang ibilad na siyang ipoproseso sa mga kumpanya upang makabuo ng produktong kaya at handang ipagbili sa mga pamilihan. Ang mga produkto ng sektor ng industriya ay pinoproseso muli upang magkaroon ng mas madaming pagpipilian ang mga consumer. At ang mga producer naman ay magkakaroon pa ng mas malaking kita. Binubuo sa 4 na bahagi ang sektor ng industriya: pagmimina, pagmamanufaktura, construction at utilities. Nahahati sa 4 na sekundaryang sektor ang sektor ng industriya. Ang mga ito ay may mahalagang papel na ginagampanan sa ating ekonomiya at lipunan upang mapanatili ang produksyon at pag-unlad ng mga kalakal at serbisyo. Ang unang sekundaryang sektor ay ang pagmimina. Nandirito ang mga metal, di-metal at enerhiyang mineral na kung saan ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing isang tapos na produkto o bahagi ng isang produkto. Dito nagmumula ang mga hilaw na materyales na kung saan ay ginagamit upang lumikha ng produkto. Ang nagawa, hilaw man o na proseso ang mismong nagbibigay ng kita para sa ating bansa. Ang iilang halimbawa na produkto sa pagmimina ay ang gintong kwintas o tornilyo or screw. Bahagi sa pagmimina ang ginto sapagkat ito ay pumuproseso dito, simula sa paghuhukay hanggat sa maging tapos na produkto ito. Kagaya na rin dito ang tornilyo. Ang sekundaryang sektor ng pagmimina ay mahalaga sa sektor ng industriya dahil ito ay pinagmumulan ng mga hilaw na materyales na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto. Ang mga metal at iba pang likas na yaman na kinukuha mula sa pagmimina ay ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan, konstruksyon at iba pang produkto na mahalaga sa ekonomiya at lipunan.
Bukod dito, ang industriya ng pagmimina ay nagbibigay ng trabaho at nagpapalakas ng lokal na ekonomiya sa mga lugar kung saan ito matatagpuan. Pagmamanufaktura. Ito ay ang pagpoproseso at paghahanda ng mga hilaw na materyales upang makabuo ng isang yaring produkto. Ito din ay tumutukoy sa pagsasagawa ng isang produkto gamit ang kamay o makina na isinasagawa sa bahay o pabrika. Ayon sa Macquarie Dictionary, ang pagmanufaktura ay tumutukoy sa paggawa ng produkto sa pamamagitan ng mga manual labor o ng mga makina. Ayon sa Australian and New Zealand Standard Industrial Classification o ANZSIC, ang pagmanufaktura ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pagbabagong pisikal o kimikal na material o bahagi ng pagbuo ng bagong produkto. Halimbawa, paggawa ng damit, pagkain at makina. Sa larangan ng arkitektura, ang konstruksyon ay isang gawain tulad ng pagtatayo ng mga gusali, estruktura at iba pang lands improvements. Halimbawa nito ay tulay, kalsada at iba pang bahagi ng serbisyong publiko ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa matagumpay na pagsasakatuparan at katalaban ng isang proyekto, mahalaga ang mabisang pagpaplano. Ang pagiging sangkot sa disenyo at pagsasakatuparan ng isang infrastruktura ay dapat ipagsaalang-alang ang epekto sa kapaligiran ng nasabing trabaho o gawain. Mapagkukunan at makukuhang mga materyales ng pagtayo, kawalan ng kaginhawaan ng publiko sa sanhi ng pagkaantala ng konstruksyon. Ito ang mga uri ng construction. Una, residential construction. Ito ay nagpapatayo ng mga bahay, apartment, at iba pang residential na struktura. Pangalawa, commercial construction. Ito ay nagpapatayo ng mga establishmento katulad ng tindahan, opisina, at hotel. Pangatlo, industrial construction. Ito ay naglalayong magtayo ng mga pabrika, gusali para sa industriya. Pang-apat, infrastructure construction. Ito ay gumagawa ng mga daan, tulay para sa pampublikong gamit. Panglima, institutional construction. Ito ay nagpapatayo ng mga pasilidad para sa edukasyon, kalusugan at iba pang institusyonal na unit. Pang-anim, renovation and remodeling. Ito ay gumagawa ng mga pagbabago ng mga kasalukuyang istruktura katulad ng pagpaganda ng mga bahay at opisina. At panghuli ay environmental construction. Ito ay gumagawa ng mga pasilidad o istruktura na naglalayong pahalagahan ang kalikasan katulad ng rainwater harvest system at solar panel installation. Sa sekundaryang sektor na ito, malaki ang papel ng pamahalaan upang masiguro ang maayos na serbisyo. Kasama sa mga tungkulin ito ang paglalahatag ng mga infrastruktura at angkop na teknolohiya upang maihatid ang nararapat na serbisyo sa lahat ng tao. Sa pagkalahatan ng sektor ng industriya ay mahalagang bahagi ng ekonomiya. Ipinapakita ni Ginoong Osoy ang malaking potensyal ng Pilipinas upang maging isang pangunahing sentro ng industrialisasyon sa Asya. Dahil sa pagtigil ng ibang bansa sa pagpapasok ng mga manggagawa at pagbaba ng kanilang produksyon, dulot ng kalamidad at pagtaas ng presyo ng yen. Mayroong malaking pagkakataon para sa Pilipinas na makaakit ng mga dayuhang namumuhunan. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala at pagsuporta, ang bansa ay maaaring umunlad at makamit ang tagumpay sa larangan ng industrialisasyon. Makikita mula sa economy talahanay ang pagtaas ng kontribusyong sektor sa kabuuang kita ng bansa. Higit dito, tumataas din ito sa paglipas ng 2010, tumataas din ang GDP. Kung may sasaayos at may sasagawa, higit na maraming Pilipino ang magkakaroon ng trabaho sa iba't ibang posisyon. Sa gayon, asahan ang pagbuti ng ekonomiya ay mararamdaman ng nakararaming mamamayan dahil sa mga pagkakataong may bigay sa kanila. May mahalagang papel sa pag-unlad ng bansa ang sektor ng industriya dahil ito ay naglalaan ng trabaho
napapalawak na ekonomiya, nagpapaunlad ng infrastruktura, nagpapaunlad ng teknolohiya, at naglilikha ng produkto at serbisyo na kailangan ng mga tao. Maraming bansa ang naghahangad na makamit ang kaunlaran upang maging mapabuti ang kalidad ng buhay ng kanilang mga mamamayan, magkaroon ng ekonomikong seguridad, lumikha ng trabaho, palawakin ang serbisyo at infrastruktura at magkaroon ng kakayahan na harapin ang mga hamon at pagbabago sa mundo. Kaugaliang iniugnay ang industrialisasyon sa kaunlaran ng isang bansa sapagkat ito ay isang proseso na nagdudulot ng malawakang pagbabago sa ekonomiya ng isang bansa na nagbubunsod ng kaunlaran sa iba't ibang aspekto. Ito ay alinsunod sa modernization theory ni Walter Stowe. Ito ay isang teorya sa pag-unlad na nagpapakita ng proseso ng modernisasyon ng isang bansa. Ito rin ay batay sa artikulo ni Peter Casanda na nagsasaad na ang kaunlaran ay matatamo kung susundan ang mga dinaraan ng proseso ng mga mauunlad na bansa. Ang paniniwalang ito ay naging isang mainit na paksa sa maraming panig ng mundo dahil sa magkakaibang paniniwala at kalagayan. Ang isang malaking debate tungkol sa modernization theory ni Walter Stowe ay batay sa hindi pagkakapareho ng mga katangian ng mga bansang papaunlad. Ang debating tungkol dito ay patuloy na nagaganap at ang mga kritiko ay nagpapahayag na ang mga teoryang pagkaunlaran ay dapat isaalang-alang ang mga natatanging katangian at konteksto ng bawat bansa upang magkaroon ng mas malawak at makatarungang pag-unawa sa proseso ng pag-unlad. Ngunit sa anumang kaparaanan, malinaw ang mensahe na ninanais ng bawat bansa. Ito ay makamit ang kaunlaran na mayroon ng mayayamang bansa tulad ng Japan, Singapore, Switzerland at iba pa. Ayon rin sa sinabi ni Balitaw et al., ang sektor ng industrialisasyon ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng mga makinarya at pagpaglago sa mga industriya. Dahil ito ay tumutukoy sa mga pagbabago ng mga teknolohikal na sumasabay-bay sa mabagong pangkultura, panlipunan, at pansikolohiya na nagpapakita ng pagtanggap sa isang kaayusang teknolohikal sa halip na panitilihin ang isang kaayusang panlipunan. Pinatitiyak din ng industrialisasyon ang pag-ikot ng industrial na pagawaan. Masasabi rin ito na may kaunlarang pang-industriya kung papakita ito ng pagkilos sa lahat ng pabrika at may mataas na bahagdan sa mga taong kabilang sa isang takas pagawa. Sa kabuuan, mahalaga ang sektor ng industriya hindi lamang sa paglikha ng trabaho at kita, kundi pati na rin sa pagpapalakas sa ating ekonomiya at pagpataas ng antas ng teknolohiya. Kaya patuloy natin suportahan at pagyamanin ang sektor na ito para sa kaunlaran ng ating bansa. May tatlong uri ng kahinaan ng sektor ng industriya. Ang una ay ang policy inconsistency. Ito ay tumutukoy sa kawalan ng kasunduan o hindi pagkakaparihong mga alintuntunin o patakaran sa loob ng isang organisasyon. Ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakasunduan at maaaring madlang sa paglago ng ekonomiya. Ang isang halimbawa nito ay ang pagpapatupad ng paaralan na bawal ang cellphone sa loob ng silid-aralan. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo ay binaliwala ito ng mga mag-aaral at gumamit ng cellphone. Inadequate investment. Ang pamumuhunan ay mahalaga upang malina ang teknolohiya at mapalakas ang kasalukuyang industriya. Kung may sapat na kakayahang pinansyal, mas madali sa isang bansa na magbago ng negosyo at mag-focus sa mga produktong may mataas na demand. Ngunit sa mababang antas ng pamumuhunan sa Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa, naging mahirap para sa mga negosyante na mapalakas ang teknolohiya o magbago ng mga produktong ginagawa. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na demand sa mga makabagong gadget sa buong mundo. Nagdulot ito sa mabagal na pagtaas ng kita mula sa industriya.
Ang kakulangan ng pamumuhunan sa industriya sa Pilipinas ay nagdudulot ng limitasyon sa pag-unlad ng teknolohiya at negosyo. Dahil dito, hirap ang bansa na makapag-produce ng mga produkto na may mataas na demand sa merkado at nagre-resulta ito sa mabagal na paglago ng kita mula sa sektor ng industriya. Macroeconomics volatility and political instability, ang kahinaan ng elemento ng macroeconomics at ang kahulugang politikal sa bansa sa iba't ibang panahon ay nagtulak sa mga lokal at tayuhang mamumuhunan na huwag magnenegosyo sa bansa. Bunga nito ang mababang pamumuhunan na nagresulta sa matamlay na industriya at mabuhay na ekonomiya. Macroeconomicong volatility, ito ay tumutukoy sa pagbabago o hindi pagkapantay-pantay ng mga pangunahing indikador sa ekonomiya. Political instability, ito naman ay tumutukoy sa kahulugan ng consensus o patuloy na pagbabago sa politikal na kalagayan ng isang bansa. Ngayon ay alamin naman natin ang epekto ng industrialisasyon sapagkat ay alam natin na maraming mga magagandang dulot ang industrialisasyon sa ating bansa. Ngunit may mga masasama at negatibong epekto rin ito na hindi natin magugustuhan. Ngunit bago yan, ano nga ba ang industrialisasyon? Ang industrialisasyon ay ang proseso ng pagpapalago at pag-unlad ng industriya sa isang bansa o rehiyon. Ito ay kadalasang naglalaman ng pagpapalakas ng pabrika, pagpapalawak ng produksyon ng mga kalakal, pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng manufacturing at iba pang sektor ng industriya. Ito ay ang paggamit ng mga makinarya at makabagong teknolohiya sa paglinang ng mga industriya at pinagkukunang yaman. Ngayon ay pumunta naman tayo sa mga benepisyo nito. Una, ang industrialisasyon ay nakakatulong sa paglikha ng trabaho. Ito ay sapagkat ang industrialisasyon ay nagbubukas ng maraming trabaho para sa mga mamamayan. Ito ay nagre-resulta sa paglakas ng ating ekonomiya. Pangalawa, nagpapataas ng produksyon at nagpapababa ng mga presyo. Dahil sa mas mabilis at malawak na produksyon gamit ang mga makabagong teknolohiya, nagiging mas madali para sa atin na lumikha ng isang produkto. Ito ay nagre-resulta sa pagbaba ng presyo nito na kung saan ang ating mga mamamayan ay nakakabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Pangatlo, nagdudulot ng pag-unlad sa infrastruktura at industriya. Ang pag-unlad sa industriya ay nagtulak din sa pag-unlad ng infrastruktura at teknolohiya ng ating bansa na nagbubukas ng maraming oportunidad para sa modernisasyon at magandang pamumuhay. Ang industrialisasyon ay maraming magagandang dulot sa ating bansa. Ito ay nagbukas ng maraming trabaho, nagpalakas ng mga produksyon, nagpapababa ng mga presyo ng mga kalakal, nagpaunlad ng infrastruktura at teknolohiya, at nagbubukas ng maraming oportunidad para sa progreso at kaunlaran ng ating bansa. Dahil dito, ang mga mamamayan ay nagkakaroon ng mas maraming pagkakataon para sa trabaho at kabuhayan. Sa bawat magandang epekto ng industrialisasyon, hindi din maiiwasan ang mga masasamang epekto nito. Gaya na lamang ng una, nagdudulot ng polusyon sa hangin, tubig at lupa. May mga kumpanya talaga na hindi maiiwasan ang pag-release ng masyadong carbon dioxide sa ating kalikasan o yung tinatawag natin na greenhouse gases na hindi maganda para sa ating kalikasan. Ang pangalawa, hindi pagkakaisa ng komunidad dahil sa paglakas ng kompetisyon. Nangyayari din ito sa ating mga barangay. Ang halimbawa nito ay yung mga tindahan, hindi nagkakaunawaan ang isang panig dahil mas maganda daw ang benta nito kumpara sa isa. At ang panghuli ay ang pagbaba ng mga mag-aaral. Nangyayari ito dahil ang mga mag-aaral ngayon ay mas nahihikayat na magtrabaho sa pabrika kaysa tapusin ang kanilang pag-aaral dahil ang akala nila na mas maganda daw na magtrabaho na lang kaysa tapusin ang pag-aaral.
Ang ugnayan at interaksyon ng mga sektor ay mahalagang aspekto upang makamit ang ninanais na katatagan ng pamahalaan. Sa aspekto ng pag-uugnay, ang sektor ng industriya at agrikultura ay may direktang pakinabang sa bawat isa at ang magandang koordinasyon at ugnayan rin ng sektor ng agrikultura at industriya ay mahalaga sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Sa sektor ng agrikultura, nagmumula ang hilaw na sangkap na ginagamit ng industriya sa pagbuo ng mga produkto. Ang agrikultura ay nagbibigay ng primaryang hilaw na materyales tulad ng prutas, gulay at iba pa. Narito naman ang mga halimbawa ng hilaw na sangkap ng agrikultura na ginawa na ng isang produkto ng industriya. Narito ang kakao. Ang kakao o ang lisa nito ay maaaring gawing isang tsokolate, kung kaya't ang hilaw na sangkap na kakao ay ginawang isang produkto ng industriya at ito ay ang tsokolate. Ganon din sa prutas na pinya. Ang hilaw na sangkap na ito ay pwedeng gawing isang produkto ng industriya at ito ay ang pineapple juice. Mga kagamitang ginagamit ng agrikultura tulad ng traktor, sasakyang pangisda at iba pa ay produktong mula sa industriya. Ginagamit ang mga ito upang magkaroon ng mas mataas na produksyon na magbibigay ng mas malaking kita sa namumuhunan at mas maraming produkto para sa mga mamimili. Ang ugnayang ito ay nagpapakita ng lubos na pagtutulungan sa mga sektor ng ekonomiya. Sektor ng industriya. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng gawaing pangkabuhayan. Pangunahing layunin nito ay maproseso ang isang mga hilaw na material o sangkap ng material upang makabuo ng produktong ginagamit ng tao. Ang sekundaryang sektor dito ay nagtutulak upang magkaroon ng inobasyon upang makabangon mula sa malawak na epekto ng krisis pang-ekonomiya. Halimbawa na lamang nito, ang kumpanya ng Apple ay hindi nag-iimbento ng MP3 player, bagkus ay gumagawa ito ng iPad. Industriya ang gumagawa at nagsasaayos ng mga infrastruktura tulad ng mga daan, tulay, riles, daungan, paliparan at imbakan ng mga produkto. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga patakaran at programa para sa sektor ng industriya, kung paano ito nakakatulong at kung ano ang mga ito. Mahalaga ang mga patakaran at programa para sa sektor ng industriya sapagkat ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mabuting pag-unlad ng bansa. Ito ay nagbibigay ng direksyon at suporta sa pag-unlad ng mga negosyo. Ito ay naglilikha ng mga trabaho at nagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan nito, nakakamit ang pangmatagalang kaunlaran at modernisasyon ng sektor. Ang mga plano at patakaran ng gobyerno ay naglalayong paunlarin ang sektor ng industriya. Ngunit ang pagpapatupad ng mga ito ay isang malaking hamon upang matiyak ang tagumpay nito. Kasama sa solusyon ng gobyerno ang pagpapatupad ng mga patakaran at pagpupulis upang iakma ang industriya na nagbibigay ng mas mahusay na pamantayan sa negosasyon. Ang mga pagsusog o amendments. Ang Omnibus Investment Code of 1987, layunin nito na maitaguyod ang pamumuhunan at paglinang ng mga bagong industriya. Pagpapatibay sa antitrust o competition law. Layunin nitong labanan ang mga hindi patas na gawain sa kalakaran. Pagsusog sa Tariff and Customs Code ng Pilipinas. Layunin nitong suportahan ang patas na kalakalan. Pagsusog sa Local Government Code. Layunin nitong siguraduhin na ang kapaligiran sa bansa ay magiging kaaya-aya para sa pagnenegosyo. Reforma sa goods. Layunin nitong magsilbing insentibo para sa pribadong sektor na nagpapatakbo ng mga aktibidad. Pagsusog sa Intellectual Property Code. Layunin nitong protektahan ang mga negosyante na ang mga produkto ay kanilang sariling likha. Pagsusog sa Barangay Micro Business Enterprises Act. Layunin nitong suportahan ang paglalawig at pagpapalakas sa mga maliliit na negosyo. Philippine Development Plan. Tinitingnan nito ang paglalaguyod sa industriya bilang suporta ng pamahalaan. Lahat ng mga pagsusog
At reformang ito ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng negosyo at industriya sa Pilipinas. Mapahusay ang promosyon sa pamumuhunan at estratehiya. Gusto ng gobyerno na suportahan ang mga negosyante at magplano ng mga hakbang. Masiguro na ang mga nasigtapos sa mga paaralan ay kinakailangan ng industriya. Gusto ng gobyerno na tiyakin ang mga graduates ay handa para sa industriya. May taguyod na ang pangailangan sa mga manggagawa sa pamamagitan ng training at opportunity building. Ang gobyerno ay nais magbibigay ng pagsasanay at oportunidad sa mga manggagawa. Mapanatili ng mga pamahalaan na ang pagbigay ng insentibo, fiscal at non-fiscal. Ang gobyerno ay gustong mapabuti ang pananaw ng mga mamuhunan sa ekonomiya. Pabuti ang persepsyon ng mga mamuhunan sa bansa. Ang gobyerno ay gustong palakasin ang loob ng mga negosyante sa ekonomiya. Hawak ang kaunlaran sa iba pang mga lungsod, katuwang ang mga pribadong sektor. Ang gobyerno at pribadong sektor ay nagtutulungan para palawakin ang kaunlaran sa iba't ibang lungsod.